Sa mga kababayan ko na nais magbenta ng kanilang iris scan dahil meron nag-aalok na sila ay bumibili sa pamamagitan ng inyong iris scan at kayo'y babayaran sa halagang 1,500 or 2,000. Isipin muna natin na ilang beses bago natin ibenta ang ating iris scan. Para sa kalaman ng lahat, ang iris scan na tinatawag na World Apps, yan ay delikado para sa ating personalidad dahil nakukuha na nila ang ating pinaka-ID, lahat ng detalye ng ating mga detalye sa ating mga profile, malalaman na nila dahil ang mata kasi yan yung maraming mga system na mas marami pa sa thumb mark. At dahil dyan, pwede nang ipasok nila yan sa lahat ng pwede nilang gawing sindikato. Mapapabilang na kayo doon. At syempre, pinapractice na rin yan siguro dahil yan yung gagamitin para sa pagdating ng Antikristo. Dahil siyempre, dahil pera nga yung pinapairal nila. Di ba nga yung pera, sinasabi ng Biblia, ang pera ay pinanggagalingan ng lahat ng kasamaan. Kaya mag-iingat po tayo. At syempre, yung iris scan na yan, kapag ka napabilang ka dyan, nagpabayad ka, dahil dyan sa konting halaga na yan, syempre sa mga pobreng may hirap, malaking bagay na yan. Pero hindi pa rin kasi pag ang bagay na hindi mo pinaghirapan, syempre masama yan, diba? Para kang nakikipagsugal. Yang iris scan na rin yan, pwedeng gamitin yan sa eleksyon. Hindi nyo ba nalalaman? Pwedeng gamitin yan sa eleksyon para gamitin yan ng mga sindikato na naman upang manalo na naman yung mga nangungurakot sa gobyerno. At hindi natin alam, syempre, may binibigay na pera ay mamaya galing sa ninakaw yan, di ba? Kaya mag-isip-isip po tayo. Kaya isipin nyo mabuti. Kahit na sabihin bumoto kayo, binigyan kayo ng pera, tapos hindi nyo naman iboboto yung nagbigay ng pera, dahil nga sa iris scan, masigurado yun. Hindi nyo na sila mautakan. Kung hindi nyo nalilimutan, di ba, meron nga isang leader na nakipag-negotiate na sa ibang bansa na mayamang negosyante. Simula niyan pumasok na yung iris scan na yan. Kaya ingat po tayo. Abangan na lang natin ang mangyayari sa susunod na termino. Yan, baka na naman magrereklamo na naman tayo. Yan na yun. Yan na yung nangyayari ngayong mga modus. Kaya yung mga ganyan, wala namang mabuting intensyon kundi palaging merong masamang intensyon kung bakit may nangyayaring ganyan. Kaya yun lang po, ingat lang po tayo palagi.